Ano po difference ng kampakheta sa kamogotta? Maganda yung question niya, no? Kampakheta and kamogotta sa Tagalog, pareho po natin ginagamit yung salita na nakalimutan. So ano ang pinagkaiba ng dalawang yan? Pag sinabing kampakheta, katulad nitong mata ko, no? Anong ginagawa niya? Kampakhagwitta, nagbe-blink. So pag sinabing in a blink of an eye, yan. So ibig sabihin, saglit lang, no? Or mabilis lang. So ibig sabihin, nakalimutan mo yung isang bagay momentarily or temporary. So for kampakheta, ang magandang isiping Tagalog term dito is yung nakalimutan sandali or saglit or nawala sa isip. Again, sandali or saglit, no? Yun yung key point doon. Example situation, papasok ka na ng trabaho. So kailangan mag-drive ka, no? Tapos, palabas ka na ng pinto, bigla mong naalala na hindi mo pala nakuha yung susi sa kwarto. So that time, nawala saglit sa isip mo or nakalimutan mo sandali yung susi. So sasabihin mo, ay nakalimutan ko yung susi. Tapos babalik ka dun sa kwarto para kunin. So in Korean, no, sasabihin mo, 열쇠를 깜빡했어요. 열쇠를 깜빡했어요. Another example, let's say nagkwekwentuhan kayo ng mga kaibigan mo. Tapos sa sobrang saya mo, nawala sa isip mo bigla na kailangan mo na palang uminom ng gamot. So that time, bigla mong maaalala, no? Sasabihin mo, ay nakalimutan kong uminom ng gamot. 약 먹는 걸 깜빡했어. 약 먹는 걸 깜빡했어. So again, no, saglit or momentarily na nawala sa isip mo tas naalala mo bigla. Yun po yung kampakheta. Now, ano naman yung kamogotta? So ito naman is totally nakalimutan or much better na Tagalog term is yung hindi naalala. Unlike kampakheta, meron kang moment na bigla mo siyang maaalala or babalik sa isip mo, no? So parang dun sa situation na yon, magagawan mo pa ng paraan. Pwede mong balikan para kunin kasi nga naiwan or naalala mo saglit na hindi mo pala dala. Pero pag kamogotta, wala ka ng moment na maaalala mo siya tapos parang makakabawi ka dun sa situation na yon. Kumbaga, tapos na, wala ka nang magagawa as in you totally forgot. So ano yung mga bagay or situation na pwede mong gamitin si kamogotta? Example, sasabihin mo, ay nakalimutan ko na may exam ngayong araw. So that time, wala ka ng oras para makapag-review. At that moment, dun mo nang nalaman exam nga pala. So that time you will say, 오늘 시험인 거 까먹었어. 오늘 시험인 거 까먹었어. Pwede din po yan sa mga nakalimutan na appointments or schedules. Example, no, tinawagan ka ng kaibigan mo, tinatanong, oh, asan ka na? So totally nakalimutan mo na mag-meet pala kayo today. So that time sasabihin mo, ay sorry, nakalimutan ko na mag-meet pala tayo. So in Korean, sasabihin mo, 약속 있는 거 까먹었어, 미안해. 약속 있는 거 까먹었어, 미안해. And pwede din sa personal things katulad ng birthday. So sabihin natin na nakalimutan mo na birthday pala ng kaibigan mo. So you say, nakalimutan kong birthday mo, sorry. 네 생일 까먹었다, 미안. 네 생일 까먹었다, 미안. So ayun po yung kamogotta. So I hope clear yung difference between kampakheta and kamogotta. And take note pala na itong dalawang to, usually ginagamit yan sa spoken language. So keep in mind na inappropriate silang gamitin kung formal yung situation o kaya ang kausap mo ay mga matatanda or mga nakakataas. And hindi rin siya sinasuggest na gamitin for formal writing. So again, for casual conversation lang po yung kampakheta and kamogotta.